isa sa underground, papasukin namin. Oh shit! Nag-start uli dito. Isang ISIS na umuwi rito sa Marawi. Tapos yun, inuli ng mga sundalo. I hereby declare Marawi City liberated and marks the beginning of rehabilitation. Anak ko lang. Isa ito sa pinaka-bakasan ng matinding pag-atake ng grupo ISIS. Hanggang third floor ata ito. So mapapansin nyo rito, yan. Hindi tayo pwedeng pumunta ng gabi at bawal na delikado daw pumunta ng gabi dito para lang sa safety nyo. Ang lalaki ng mga baro ng tumama. Kahit halos 7 taon na ang nakalipas, mistulang ghostan pa rin ang karamihan ng lugar dito sa Ground Zero. Although may ilang mga building nang inaayos, bakas na bakas pa rin ang malagim na sinapit ng lugar. Few hundred men holding out against an army. Great soldiers fighting in the streets of Marawi. Ang Ground Zero ay ang nasa kanang bahagi, samantalang ang nasa kaliwa ay ang kanilang proper kung saan matatagpuan ang kanilang munisipyo. Dito din matatagpuan ang pinakamalaking universidad sa buong Mindanao. Wait lang, may nakita akong nakaitim. Tignan na, check ko lang kung tao talaga yun ha. May napansin akong parang nakatayong nakaitim kaya tinanong ko dito sa tricycle driver kung may napansin siyang umihi o nakatambay dito. Sir, pwede mangutana? Kanang, yung sinadira kanina, katong nakaitom, ikaw ba yon? Ay, hindi. Wala. Wala ang ito eh. Hindi ka nagpunta dito? Sa pinto na to? Hindi ka nakatayo dito? Hindi ka umihi dito? Or what? Inaayos niya raw yung kanyang motor at hindi raw siya tumayo. Taga Marawi jud ka, sir? Saan sa Marawi? Sa Bayaba Damag. Kung masasabi mo sa tingin mo, okay na dito ngayon? Okay naman sir. Walang problema. Walang problema. Tapos, ilang taon na naging okay ito mula ng panahon pa ni dating Pangulong Digong, ganun. Simula ng mapisto. Wala nang gulo. Buti sir, hindi ka natakot na dito ka bumalik, manirahan uli kasi nakita mo naman tong lugar kung gaano ka dati. Hindi naman sir. Kasi tahimik na eh. Saan tayo dadaan dyan? Dito. Be careful ha, it's madulas. Oo, it's wet. Wet? Wet? So ito tignan nyo mga master. Dito parang isang compound na napakalaki. Imagine hindi na talaga bumalik yung mga nagmamay-ari dito. At tignan mo ginubat na look. Ito naman parang may style yung bahay niya ng underground Tignan mo, may underground yung bahay. Look Adam, there's an underground. There's an underground here, that house. So guys, meron na kami nakita ritong kakaiba. Napakaganda ng kanyang style. Oo. Para siyang napakatagal lang ginawa. Makikita mo rito na may parang terrace, but I think hindi ito nabiktima masyado ng gera. Pero ito ay talagang luma ng bahay. Isa sa pinakalumang bahay dito po sa Marawi City. Sobrang pakita mo. Sobrang putik na mga master. Parang may nakasili. So yan, makikita mo mga master na talagang ito ay parang hindi naman na biktima ng gera. Pero
Lumang style din yung bahay, maganda. Inanay na, naluma na ng panahon pero still makikita mo yung structure niya, napakaganda pa rin. You wanna hold your hand or your foot? Yan, oh, just be careful. Okay, oh. Oh, matangkad ka. It's not a problem to you. Today is October 14, na binalikan ko nga ito 4 months ago. Pero 1 month ago yata, sir, ano yung narinig ko na parang meron daw nag-start uli dito? Yung nabalitan mo kasi ko yun yung isang ISIS na umuwi rito sa Marawi. Tapos yun, inuli ng mga sundalo. Hinuli. Oh, hinuli Ayun. nila. Wala. Kaya nila hinuli para matahimik ng Marawi. Walang gulo. Para sigurado, kumbaga, hinuli lang. Anong ginawa? Kinulong lang? Kinulong nila yata. Yun ang nabalitan ko eh. Paano ba nalalaman pag ISIS ang isang tao pag nandito? Paano nila malalaman yun? Kasi maraming nakakakilala. Kahit yung mga galaw nila, mahalata mo talaga na mga ISIS. Paano ba galawan ng mga ISIS, sir? Tulad mo, mayroong kang kamag-anak na isang ISIS, ituturo mo sa kanila, sasabihin mo gano'n. Aminado kong medyo natakot ako sa narinig ko kay sir. Pakiramdam ko parang bawat hakbang ko walang kasiguraduhan sa bawat bahay na nadadaanan namin. So mapapansin natin mga master, meron ditong mga nakalagay na no consent demolition permit. So may mga permit para sila dito na bago gibain or ilipat o kung ano man ang gagawin sa bawat building na mga na-abandon. Katulad nito. Ito kasalukuyan naming dinadrive itong barangay Bangolo Poblacion dito po sa Marawi City. Ito yung kanilang current as of October 2025. Yan makikita mo yung meron pa ring mga abandon dyan. And then yun, unti-unti nang bumabalik talaga yung sigla. Actually, parang hindi unti-unti kasi napakatagal na rin naman. Meron ditong school sa kabila. So makikita nyo guys, may mga nagawa na and still, hanggang ngayon talagang nanatiling abandonado kanilang mga establishment dito. So ngayon sir, kailan po mag-o-open yung parang may Ferris wheel po na nakita ko sa drone nakaraan? Yung Ferris wheel? Oo, kailan po siya? Hindi naman yata umandar yun, sa ground zero yun. Nakapunta kayo? Nagpalipad po ako ng drone eh. Ano yung message mo sir para ano na kasi naka-vlog tayo? Yung mga natatakot pumunta dito na ako kagaya ko hindi naman ako Muslim. I'm a Christian. O kaya katulad niya may kasama akong foreigner, natatakot din siya. Ano yung mapapayo mo sa mga gustong pumunta pero natatakot? Yung gustong pumunta rito na tulad ng mga foreigner na wag silang matakot kasi wala naman gulo dito sa Marawi. Tahimik ang Marawi ngayon. Tahimik na. Oo, tahimik ang Marawi. Kasi na-feel ko welcome ako, safe ako dito. Ano yung mga hindi ko dapat gawin? Katulad niyan, pwede bang umikot dito pa rin ng gabi? Safe pa rin bang yung mga vlogger? Oo, safe naman kahit gabi na. Wala naman masasamang tao na alimbawa at mga tulad nyo na bago lang pumunta rito, wala. Huwag kayong matakot kasi safe naman kayo dito eh. Walang mangyayari sa inyo. Bukod sa ground zero, di ba part na to ng ground zero, saan po yung pinakamalala na dito? Yung pinakamalala. Oo, na talagang halos na pulbos. Yung sa ground zero, yung tinayuan nila ng Ferris wheel, yun ang pinakamalala kasi wala na eh. Pulbos na yung mga bahay doon. So pag dumiretso kami dito, doon sa may Ferris wheel, makakapasok yung sasakyan. Hindi yata makakapasok sir, doon lang kayo makakaparking sa yung sa Rizal. Rizal, yung may mosque doon. Pero sir, last na, ano yung sa tingin mo naging punot dulo nito? Bakit nagkaroon ng talagang gera? Bukod dun sa pakikipagsabuatan ng Maute brothers sa ISIS daw. Ano yung sa tingin mo yung talagang dahilan? Yun ang masasabi ko lang sa'yo sir, hindi ko talaga alam kung ano ang dahilan. Basta ang naririnig ko lang sa mga tao na dahilan daw ng pagkagulo ng Marawi. Dahil doon sa mga yung hindi nagkasundo yung dalawang group tulad ng military at saka ISIS ganun. Hindi, kalaban naman po kasi talaga sir yung ISIS ng government eh. So, totoo ba yung nag-request daw sila ng malaking pera? Tama ba? Tapos nagbanta na sila ngayong araw pero wala pa rin lumikas? Ay, wala naman sir. Walang nagbanta na magbibigay ng pera. Pero sa akin lang, wala akong nabalitaan. Paano kayo bumangon? Dito? Saan kayo nagsimula? Wala, umuwi kami sa bahay namin. Pero yung may mga bahay rito,
inayos nila yung mga bahay nila, yung mga tulad namin na nagre-rent lang. Wala. Natulungan ba talaga ng gobyerno ang mga nawalan ng bahay? Nabigyan ba sila? Oh, nabigyan sila ng mga bahay, yung tulad sa ano, yung mga shelter, gano'n. Pero hanggang ngayon, nandun pa sila sa shelter. Oh, nandun pa rin sila. Yung mga tao na ano, galing sa ground zero. Kasi ang binibigyan lang yung ground zero, yung walang bahay talaga, yung napulbos. Ganun. Oo. Pero yung kagaya, kunyari akin to. Hindi ko magkakaroon. Ganon. Hindi, kasi may pwede mo naman ipayos ang bahay mo. Pero bibigyan nga ng gobyerno ng ano, pangpaayos. Nasa magkano kaya? Yun ang hindi ko alam, sir. Anong pangalan mo, sir? Jamal. So thank you Sir Jamal na nagpa-interview ka sa akin. Kasi ano lang we just naghahanap kami ng konting idea sa mga current living dito, yung mga taong nakaranas. Nasaan ka nung gera? Nandito ka nun? Nandito. Paano ka na-allowed o paano ka nakatakas? Kasi yung ginawa ko kasi, kinuha ko yung pamilya ko, talagang umalis kami. Nung nagsisimula pa lang? Oo, nagsisimula pa lang, mga ano yun yata, after Ramadan yata. Oo. Tapos umalis kami ng pamilya ko, kasi yung sa oras na yun, buntis pa yung asawa ko eh. Kaya umalis na kami rito sa Marawi. Doon kami tumira sa Marantaw. Sige. Salamat po, sir. Sir, may bibigay lang ako sa'yo kahit pang gasolina mo lang, ha? Wait lang, sandali. Hindi, okay lang. They just prepared the already, Adam. Here. Ang ganda pa nito, guys, oh. Tignan mo. I think one maute. Sit here, just like that. Oh, can you act like maute? How? Abandido. May ano siya, oh. Ang taray. Meron siyang how they know? Ay, may ganun. So, what if a beautiful woman in the war, how would you attack the beautiful woman in the war? Not with a gun. Not with this sort of gun, anyway. What kind of gun do you want? A single shotgun. Oh, single only? Not the... I'm getting old. A double barrel, no chance anymore. Oh, a lot of my subscriber asking you, how is your life today? Or how is your experience in Davao since this is your first time? Oh, I'm loving Davao, but I've got a fantastic host, thank you. Charlie, it's really good, mate. I'm loving it. Really glad I came. Okay. And after, greet my single fans or single subscriber there. Especially, baby, do you want baby girls? No. I'm alright, mate. I can look after myself, thank you. So yun guys, napakabait itong si Adam. Medyo makulit lang talaga. You just a little burit. Matigas ang ulo. Sinabihan na kanina na huwag nang pumasok, na high blood ako kanina. Pero it's normal naman din. It's very normal that sometimes we're not perfect eh. I'm not perfect. Yeah. I'm makulit sobra. Sobrang kulit lang. Sa sobrang kulit niya, nakalimutan niya ng you just, you saying that you want to poop. What now? You got the CR here? Yeah. Shall I sit on the CR? Go there. This underground, friend. Oh my gosh. Yeah. Do you have a flashlight? Do you have a flashlight, friend? I've only got on this. Look, there's an underground. Ang tapang. You can? Yeah, well, there we go. Ang tapang, ah. It's too deep, Ham. Or not? We're not sure if it's if soil or cemento. I'll have a look. It's cemento. Yeah, I think so. Let me just see where my glasses are. I've got to go. Oh, what? You just matangkad. Ooh, malalas. How deep is it? What do you think? 6 feet? Guys, it's cold. Ang ganda ng mga style guys ng bahay ng sa Marawi ba? Ngayon ko lang nalaman. Ano sila yung underground doon? Sinadya nilang mayroong underground. Para in case nga naman, kaya lang pag may gera ba guys, makapagtago ka sa underground. Siyempre, delikado pa rin. Ano to? Ba't may ganyan? Ano yan? Kamay ba yan? Siya na lang bumaba. Hindi na ako bumaba. Ang taas eh. You see some strange things, I'm looking Adam? for a bullet. I want to find a bullet casing. Yeah, we need to find a bullet now just for... I think all the children would have picked it clean by now, tell the truth. Gahanap siya ng basyo, guys.
So guys, grabe kay kakapagod. You just lakas-lakas ha. For your ulo. Most of the time that I notice, the structures of the house is just solid. Still very Even solid. The style, the wood that they used. But the houses should be solid, apart from where the wood has got wood rot from the rain. Yeah. So you've got to be careful on the wood. But all these, It's pretty solid still. matibay. You could make this new again. Yeah, but the owner of this house is already dead. Where's Gone. his family? They just scared going back here because anytime would be happen again. We hope it's not gonna happen Not again. while we're here. Sana hindi mangyari guys kasi nandito tayo ngayon. There's no way there to go out. So ito guys, akyatin natin tong itaas. Pakita ko sa inyo. Ay talagang magagandang klase. Halika. Makakapal na kahoy ang ginamit. Kaya lang ito, hindi ka na pwedeng maglakad-lakad. The sahig is still it's guhuing. Papakita ko lang sa kanila ito. Meron pa ritong magandang klaseng cabinet. Pero siya, makikita mo yung sahig, napakadelikado na pong pumunta. House or just a hotel or what? I would say this was a house, not enough CR for a hotel. Ang mga mansyon yung bahay dito, gaganda. The government here working for its dark tourism. So, ang mga katulad niya ay welcome dito mga foreigners. Siyempre, mga kagaya natin nagbo-vlog din para ma-promote po yung dark tourism. What is dark tourism for you? Dark tourism is where people go that's dangerous or bad things have happened, so they can get viewers. People are interested in this stuff, yeah? I think you're the lucky one that came here because a lot of different nation or foreigners from different kind of different parts of the country going here just to see this because it's trending worldwide since Marawi siege. You can search into the. I didn't know it was like this. This is eye-opening. Tuluyan na nga daw hindi binalikan ng ibang nagmamayari ang mga bahay dito dahil sa takot na mangyari uli ang gera. Para sa part 2 naman ng ating video episode ng Marawi ay kasama natin ang isang sikat na vlogger na gagawa ng kanyang dokumentaryo tungkol dito. At mayroong kaming karanasan ditong hindi namin malilimutan. Yung maleta ni Sark, meron tayong konting update. Nandito pa rin kami sa police station. Mismong maleta, kung sakali na mababalik, ang gagawin, iwanan na lang namin kay Alip para ako na lang magpipick up kung kasi flight na nila Sark bukas. Pre, ang ganda na kuha niya rito pre, oh. Patrol kami guys, patrol ng Pilipino. Kasama mo, buong mundo. So, pak, oh. Iba yung sipag talaga. Saan ka pinaglihib eh? Lihi? It's yours. Ikaw be, saan ka pinaglihi? Saan ka pinaglihi? Sa Prague. Bakit? See you again. Update tayo. Grabe.